Ang nakaraan. Matapos na ilibing ang kanilang ama, ay nagpatuloy pa rin sila sa kanilang munting negosyo. Labis nilang ikinagulat dahil nagsalgsaan ng mga customer kahit na marami silang kompetensya. Isang buwan ang nakalipas noon ay hindi nila inaasahan na muling bumalik ang matanda at kinausap itong si Lourdes. Magandang araw po, madam. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Lourdes, gusto kita makausap, pati ang buong mong pamilya. Nako, madam, kung may nagawa man kami sa inyo na hindi maganda, patawarin niyo po kami. Wala naman, Lourdes. Gusto ko lamang kayong kausapin at sabihin sa inyo ang totoo kung sino talaga ako. Tara, nariyan ang sasakyan ko. Dahil hapon na rin noon, kaya naman isinara na lamang nila ang lumihan at sumakay na sa loob ng sasakyan. Madam, saan nga pala tayo pumunta? Nakakahiya naman po sa inyo eh. Ilang oras lamang ang nakalipas ay nasa harapan sila ng isang malaking mansyon. Wow! Joey, Brian, Sofia, siguro siya ang may-ari nitong malaking mansyon. Sige na, bumaba na tayo at doon na tayo mag-usap sa loob. Huwag kayong mahiya. Simula ngayon, ituring nyo na itong pamamahay nyo. Alam mo, Lourdes, anak ko si Carlos. Ewan ko ba sa kanya? Lagi ko namang sinasabi sa kanya noon na siya ang magmamana ng lahat ng meron ako. Pero ang tigas talaga ng ulo ng anak ko eh. Gusto niya dang magnegosyo sa sarili nitong pagsisikap. Kaya yun, hinayaan ko na lamang siya. Nalaman ko na lang din na nag-asawa na pala siya at meron siyang anak na triplets. Kaya ko kayo kinuha dahil ayaw kong matulad kayo ni Carlos. Ang mga apo ko, dumito na kayo sa mansyon. Mag-aaral silang tatlo at pangasiwaan nila ang mga negosyo ko. Kung ganun, hindi pa talaga kami nagkamali ng iniisip. Kayo pala ang lola namin? Oo, ako ang lola ninyo. Kaya mula sa araw na ito, huwag na kayong bumalik pa sa lumihan. Ituon nyo ang sarili nyo sa pag-aaral. At ikaw naman, Lourdes, tulungan mo ang mga anak mo. Alagaan nyo sila. Madam, hindi ko po alam kung paano kita pasasalamatan sa kabutihan mo sa amin. Maraming salamat dahil buo kaming tinanggap dito sa inyong mansyon. Oo, Lourdes. Sino ba naman ang magtutulungan kundi tayo lamang? Simula noon ay nag-focus na lamang sa pag-aaral ang mga kambal. Hatid sundo ito ni Lourdes. Isang umaga noon matapos inhatid ni Lourdes ang mga anak nito sa paaralan, ay dumalaw muna ito sa dati nilang pwesto sa lumihan at hindi niya inasahan na may pumalit na sa kanila. Naku, pasensya ka na, Lourdes, kung kinuha ko ang pwesto mo ha. Bila ka kasing nawala eh. Kaya ako na lang nagtitinda dito. Okay lang yun, Jenny. Ang malaga ay nagpapatuloy pa rin ang lumihan sa lugar na ito. Siya nga pala, Lourdes, nitong nakaraang araw, dumating dito ang nanay mong si Pasita. Hinahanap ka niya. Binili niyang magkaroon daw ng kasiyahan sa kanilang bahay at pinapapunta kayo ng mga anak mo. Salamat talaga, Jenny, sa balita mo. Matapos nilang mag-usap ay umalis na rin itong si Lourdes. Tila may kakaiba sa kanyang naramdaman. Kaya naman naisip nitong dumiretso na lamang sa kanilang mansyon para magpakita sa kanyang Mami Pasita. Kuya Guard, nariyan ba si Mami Pasita? Kayo pala, Ma'am Lourdes. Sandali lang po ha. Tatawagin ko lamang si Doña Pasita. Doña Pasita, nasa labas po nga ng gate si Ma'am Lourdes. Papasokin ko na ba sa loob? Sige kuya, papasukin nyo na. Ma'am, anong meron? Bakit nyo ako pinapapunta dito? Baka makita ako ni Daddy at ni Ira. Lourdes, wala sila ngayon dito. Nasa Australia sila para makipag-meeting sa mga bago nilang kasosyo. Bakit hindi ka sumama, ma'am? Hay, alam mo namang pagdating sa negosyo,
wala silang pakialam sa akin eh. Gusto nilang sila-sila lang. Alam mo Lourdes, lagi kong pinapaalala yung party mo sa mamanahin mo. Alam mo, natatawa lang itong si Miguel. Alam mo Iha, nabalitaan ko kay Ira na sa kanya lamang mapupunta lahat ng ari-arian. Iwan ko ba ma'am, kung bakit sukdulan ng galit sa akin ni Daddy. Huwag kayong mag-alala dahil wala naman akong intensyon na manggulo at sumausaw sa kayamanan mo, kayamanan nila. Nandito lang din ako dahil gusto kita makita ma'am. Nasaan na kayo Lourdes? Wala na pala kayo sa tindahan ng Lomi. Oo ma'am, umalis na kami doon. Paano ang mga pangailangan niyo sa araw-araw? Okay lang ma'am, may tumulong sa amin. Isang concerned na citizen. Pinapaaral niya ang mga anak kong triplets. Sino siya Lourdes? Malalaman mo rin ito ma'am pagdating ng tamang panahon. Oh, sige na ma'am, alis na ako. Mag-iingat kayo Lourdes. Alam kong balang araw, lalambot din ang puso ng daddy mo. At bibigyan ka ng party ng pamana mo. Tuloy na ngang umalis itong si Lourdes para sunduin na lamang ang kanyang mga anak. 10 taon na nakalipas, sa wakas ay nakapagtapos na rin silang tatlo sa pag-aaral. Labis naman ang pasalamat ng mga kambal sa kanilang lola sa pagtulong nito sa kanila. Binabati ko kayong tatlo, mga anak. Pwede na kayong magtrabaho sa kumpanya ng lola Claudia nyo. Oo, Nay. Gagawin naman ang lahat para mas mapalago ang negosyo ni Lola. At saka, ipapakita namin kay Lolo Miguel na nagkamali siya. Nagkamali siya ng pinalayas kanya sa mansyon. Joey, hayaan mo na ang Lolo Miguel mo. Hindi natin sila kailangan. Alam ko namang si Ira lamang ang gusto niya eh. Balang araw, Nay, pupunta tayo sa mansyon ni Lolo Miguel. Ipapakita natin sa kanya na hindi tayo kawawa at talunan. Ilang buwan lamang ang nakalipas ay hindi nga nagkamali itong si Joey. Lahat ng pamilyang Belmonte at mga kamag-anak nito ay kailangang dumalo sa isang malaking salo-salo. Joey, pwede naman. Hindi na tayo pupunta sa salo-salo. Nay, ito na yung pagkakataon natin para ipamukha sa kanila na iba na tayo. Sa araw ng salo-salo ay nakasuot lamang ng simpleng kasuotan ang 3 kambal habang nakasakay sa isang sasakyan. Sofia, nasaan si nanay? Nako, Joey, nauna na si nanay. Ha? Bakit ayaw niya sumabay sa atin? Baka kung ano ang gagawin nila sa kanya doon. Tita at saka lolo. Nakarating na nga itong si Lourdes sa kanilang bahay. Nakasuot lamang ito ng simple ding kasuotan. Salamat naman Lourdes sa pagdalo mo. Ma'am, hindi na ako mahihiya. Alam kong hindi niya ako ituring na anak at kapatid ni Ira. Pero salamat dahil ikaw nandyan parati sa akin at sa mga anak ko. Aba, mabuti naman at nandito ka Ate Lourdes. Nasaan nga pala ang mga anak mo? Balita ko, nagtitinda pala kayo ng lumi. Iyan bang minamana mo sa iyong asawa? Tingnan mo ako, isang negosyante, ang aking napangasawa. At lahat ng gusto ko ay nabibili ko. Ira? Sino ang napapasok ng bahay niyan dito? Sa pamahay ko. Ang sabi ko, mga kamag-anak lamang ang pwede pumasok. Napapasok kayo na hindi ko alam? Ha? Dad, ito kasi si Mami Pasita ang napapasok sa kanya. Ewan ko ba? Sige na. Kailangan ko nang pumunta sa stage para ipaalam sa lahat kung paano ka naging successful sa trabaho mo, sa negosyo mo. Ladies and gentlemen, maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating special na salo-salo ngayon. Aking patataasan nyo ngayon, sarapan nyo ngayon ang aking anak na si Ira sa kanyang pagiging successful sa negosyo. Kaya let's enjoy. Kumain lamang kayo. Maraming pagkain din nakahanda. Maya-maya pa ay dumating naman ang 3 kambal. Nakasuot lamang sila ng simpleng kasuotan at agad nagtungo sa may stage.
Pasensya na kayo. Marahil marami sa inyo ang hindi nakaalam kung sino kami tatlo. Kami lang naman ang anak ni na Carlos Miranda at Lourdes Belmonte. Alam niyo noon, itinuring namin na pamilya ang mga Belmonte. Pero simula noong pinalayas ni Lait, si nanay, nagpursige kaming magkapatid para makapagtapos sa buhay. At ngayong nagpasalamat kami kay Nanay Lourdes sa kanyang pagsuporta sa aming tatlo. Kung hindi niyo tatanong, kami ngayon ang may hawak ng pinakamalaking negosyo sa loob at labas ng bansa. Tita Ira, alam namin kung saan kayo kumukuha ng mga produkto. At isang tawag lang namin ay pwedeng ikansila lahat ng mga pinapadala ninyong produkto sa inyo. Biglang natahimik na lamang itong si Don Miguel at si Ira dahil sa kanilang narinig. Hindi nila inasahan na ganito na pala kayaman ang mga anak nitong si Lourdes. Naku, Dad. Paano ito nangyari? Paano sila umangat ng ganito kayaman? Hindi ko alam, Ira. Yan ang dapat nating alamin. Babagsak na kaya ang kumpanyang itinayo ni Ira? Kaya mga kaibigan, huwag na huwag nating kaligtaan ang susunod na kwento sa ating part 3. Abangan!